Ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito ay South Korea's retails are massively piling into XRP. Here's the latest. Ayan, may mainit po tayong balita dito na kailangan nating pag-usapan. Alam natin na pagdating po sa cryptocurrency, ang South Korea ay isa sa mga pinakaaktibong bansa sa buong mundo. At nitong mga nakaraang oras, may isang digital asset ang naging sentro ng ating atensyon sa kanilang pinakamalaking exchange kung saan ay ang Upbit. Pinag-uusapan po ngayon ang pag-atake ng mga retail traders kay XRP. Hindi po ito basta-bastang balita lamang dahil ayon po sa pinakabagong trading data, mahigit 62 million na XRP tokens ang naitala o nai-record sa loob lamang ng 24 hours. Sa video po na ito ay titignan natin kung ano ang ibig sabihin ng ganito kalaking volume sa kanilang market. Pag-uusapan natin kung bakit nananatiling matatag ang interest ng mga Korean traders kahit na ang presyo ay patuloy ang paggalaw. Hindi po tayo magbibigay ng hula sa presyo, kundi pag-uusapan natin ang aktual na nangyayari sa mga exchanges. Kaya kung gusto po ninyong malaman kung bakit patuloy ang pagdagsa ng volume kay XRP, manatili po kayo hanggang sa dulo ng video na ito. At ayan, bakit nga ba dinudumog ng mga Koreano si XRP sa Upbit? Para maintindihan ang laki ng numerong ito, kailangan nating balikan ang status ng Upbit. Ito po ang pinakamalaking exchange sa South Korea. Kapag ang isang asset ay nag-record ng 62 million plus na volume sa platform na ito, ibig sabihin ay napakataas ng liquidity at interest ng mga tao. Ang analyst na si Bank XRP dito ang naglabas ng impormasyong ito kung saan ipinapakita po niya ang mga screenshots mula sa exchange. Ayan po. Sa screenshot na ito makikita po si XRP ay nakikipagsabayan pa sa mga dambuhalang cryptocurrencies gaya po ni na Bitcoin at Ethereum sa listahan ng pinaka-active na assets. Sa aking opinyon, ang ganito pong kalaking volume ay isang malinaw na indikasyon na buhay ang retail participant. Kapag nakikita ko ang ganitong klaseng activity, ang una kong naiisip ay ang liquidity. Ang liquidity ay parang dugo ng isang market. Mas maraming volume, mas madaling bumili at magbenta ang mga tao nang hindi masyadong naapektuhan ang presyo. Para sa akin, ang interest ng mga Koreano ay hindi lang basta hype. Ito ay nagpapakita na sa XRP ay may matibay na pundasyon sa kanilang market. Hindi madaling makapasok sa top 3 ng Upbit kung walang seryosong demand mula sa mga ordinaryong traders. Ang nakikita po natin dito ay isang masiglang community na hindi po natatakot pumasok kahit sa gitna ng volatility. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng 62 million XRP volume sa atin? Sabi po sa ulat dito, ang presyo ng XRP sa market na ito ay nasa 1,651 Korean won. Ayan, 1,651 Korean won. Bukod po sa 62 million volume na binanggit, may iba pang data na nagpapakita ng higit sa 104 million sa kabuuang exchange trading activity. Kaya pinapatunayan nito na sa XRP ay hindi lang basta nakalista sa exchange, kundi ito ay isa sa mga pangunahing ginagamit sa trading. Para sa mga analyst na nakatutok po sa Korea, ang ganitong klase ng data ay nagsisilbing thermometer ng sentiment ng mga retail investors. Sa aking opinyon, nakakatuwa lang isipin na sa kabila ng lahat ng nangyayari sa global market, ang mga Koreano ay tila may sariling mundo pagdating sa pag-trade kay XRP. Kung titignan po natin ang ganitong volume, masasabi kong ang retail sentiment ay nananatiling bullish o positibo. At ang tanong ay bakit? Dahil kung takot ang mga tao, hindi sila magti-trade ng ganito karami. Ang volume ay nagsasabi ng kwento ng participation. Ang mga tao ay nakikilahok. Para sa akin, ang ganito kalaking trading activity ay mas mahalaga kaysa sa anumang balita na galing sa kung saan. Ito po ay real money na gumagalaw.
Ito ay real traders na nagdidesisyon. Ang ganitong antas ng activity ay nagbibigay po ng kumpirmasyon na si XRP ay nananatiling relevant sa pang-araw-araw na buhay ng mga crypto traders sa Korea. Ngayon ay paano naman natin dapat tingnan ang iba't ibang reaksyon ng community? Siyempre, hindi po maiiwasan na magkaroon ng iba't ibang pananaw sa social media. May ilang users na medyo skeptic. May mga nagsasabi na kahit mataas ang volume, hindi ito garantiyang magpapataas ng presyo. May iba naman na nagtatanong kung ano ang praktikal na magagawa ng impormasyong ito para sa mga holders. Ang mga ganitong reaksyon ay normal sa mundo ng crypto. Ang mga usapan ay kadalasang nahahati sa pagitan ng mga naniniwala sa long-term value at sa mga nakatuon lang sa short-term na galaw ng presyo. Ngayon para sa akin, ang mga skeptic ay may punto rin. May punto rin naman sa aspeto ng presyo. Pero medyo nakakaligtaan nila ang utility ng data. Ang data tungkol sa trading volume ay hindi ginawa para hulaan ang presyo bukas. Ginawa ito para ipakita ang health o kalusugan ng asset sa isang particular na market. Kung ang asset ay hindi nati-trade doon, hindi po nati-trade, doon ka dapat matakot. Pero kung nakikita mong dinudumog ito ng milyong-milyong tokens araw-araw, ibig sabihin ay buhay ang interes ng publiko. Ang pagkakaroon po ng iba't ibang reaksyon ay bahagi ng market. Hindi pwedeng lahat tayo ay pareho ang tingin. Ang mahalaga ay tinitingnan natin ang data sa tamang perspektibo bilang tool para mas maintindihan kung gaano kalalim ang reach ni XRP sa isang bansa gaya ng South Korea. Ang mga negative comments ay ingay lang, pero ang volume data ay matigas na ebidensya. Ngayon ay ano naman ang kahalagahan ng Upbit sa global XRP market? Bakit nga ba natin binibigyang diin ang Upbit? Yan ay dahil ang South Korea ay may kakaibang kultura sa trading. Sila ay kilala sa pagiging agresibo sa kanilang mga investment. Ang Upbit bilang kanilang flagship exchange ay nagsisilbing barometer. Kapag ang mga Koreano ay bumibili, madalas na sumasabay rin ang ibang bahagi ng mundo dahil sa laki ng liquidity na dala nila. Ang trading pair na XRP-KRW or Korean Won pair ay isa sa pinaka-liquid na trading pairs sa buong mundo pagdating po kay XRP. Sa aking opinion, ang South Korea ay isa pong hidden powerhouse sa crypto. Hindi sila basta-basta traders. Sila ay may seryosong commitment sa mga assets na napupusuan nila. Ang pagdagsa ng volume kay XRP ay nagpapatunay lang na ang asset na ito ay may global appeal. Hindi lang ito nakatali sa isang rehiyon. Ang interest na nakikita natin sa Korea ay refleksyon ng interest sa ibang bansa na rin. Kaya para sa akin, ang pagiging active po ng XRP sa Upbit ay parang isang vote of confidence mula sa mga retail traders. Ang mga taong ito ang tunay na nagpapatakbo ng market. Sila ang nagbibigay ng momentum. Kaya naman ang makita si XRP sa gitna ng ganitong aksyon ay isang magandang sinyales na hindi nawawala ang tiwala ng mga ordinaryong tao sa kung ano ang kaya nitong gawin bilang isang digital asset. At ngayon ay ano naman ang dapat nating asahan sa mga susunod na araw? Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang susunod? Sabi nga ng analyst na nagbahagi ng datos na ito, hindi natin dapat tingnan ang volume bilang prediction ng presyo. Dapat natin itong tingnan bilang participation. Sa susunod na mga araw, ang mga mata ng mga analyst ay mananatiling nakatutok sa kung magpapatuloy ba ang ganitong volume sa Upbit o kung unti-unti itong hihina. Ang market ay laging nasa estado ng pagbabago at ang mga retail traders sa Korea ay kilalang mabilis magbago ng isip depende sa galaw ng balita. Ang masasabi ko po para sa lahat ng sumusubaybay ay manatiling mapagmatsyag. Huwag tayo masyadong ma-excite sa isang araw na mataas ang volume. Pero huwag din tayong mabalisa kung ito ay bahagyang bababa. Ang trading ay isa pong marathon at hindi po sprint. Ang nakita nating 60 million volume ay isang snapshot lang
sa isang mahabang pelikula. Ang importante ay nakikita natin na may demand. Hanggat may demand, may rason para manatiling interesado ang mga tao. Para sa akin, ang pinakamagandang gawin ngayon ay ipagpatuloy ang pag-observe sa market data. Huwag po tayong padala sa fear of missing out o FOMO. Ang pinakamagandang desisyon ay laging nanggagaling sa maayos na pag-intindi sa data, hindi sa emosyon. Ang South Korea ay nagbigay po ng isang napakagandang halimbawa ng retail power at abangan natin kung paano ito magre-react sa mga susunod na linggo. At sa kabuuan, ang nakita nating volume sa upbeat ay isang paalala na si XRP ay nananatiling isa sa mga paboritong digital assets ng mga retail traders sa South Korea. Ang 62 million volume ay hindi lang basta numero. Ito ay simbolo ng buhay at aktibong community. Bagamat may mga skeptic at may iba't ibang pananaw, ang data ay nananatiling data at ito ay nagpapakita ng malakas na participation. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.